Ito ang patunay ng totoong panatiko. Basahin niyo mabuti at kayo na yung humusga. Ang sabi niya, facts. Oo. Kasi ang sinend ko dito, ito. Bakit hindi pala facts yung sinend ko? Sige nga. Hindi siya, para sa akin, tinatawag siya na iba na tangalista. Pero para sa akin, hindi. Martir. Talo niya pa yung nakikita niya na yung asawa na nakikipagbembang harap-harapan, nahuli niya sa akto ng 10 beses, ipinaglalaban niya pa rin, inuunawa niya pa rin kahit inaabuso na siya nito. Halimbawa, binubugbog siya, pinapaiya, winawalang iya, hindi tinutulungan, pinapabayaan pati mga anak. Parang ganon yung nangyari. Mas malala pa kasi nga maraming madadamay kasi politika yung pinag-uusapan natin dito. Okay, klaruhin po natin. Facts daw yung gusto niya. So, hindi pala facts yan. Ang topic dito, it's not all about drugs alone. Okay? Ang topic dito ay paano daw magdodroga si Marcos. Naiisa lang yung kidney niya. Kasi dinonate niya sa tatay niya. Another budol. Wala na talaga tayo makukuhang katotohanan sa pinagsasabi ni Marcos. Kung i-research nyo yan, yung nag-donate ng kidney sa tatay niya, magkabilaan, mga tauhan nila yun, in short. Okay? Budol kayo dun. Talo nyo pa yung, alam nyo yung kinuha nila yung pera ng PhilHealth, tapos nilagay nila sa infra na fully funded pala. Na-remember nyo pa yun? Naalala nyo pa yun? Yung topic sa PhilHealth? Napag-diskusyonan yun. Napag-usapan sa Supreme Court. And later on, we found out na mga official na mismo sa PhilHealth na nagsabi at ibang mga official na yung pera dinala pala sa infra na fully funded at dinipensahan pa yun ni Claire Castro na bakit kinuha na kailangan pa yan sa healthcare. Mahalaga naman daw yung infra, nakakatulong din daw yun sa healthcare. Pagpapagawa ng tulay, imbis na matagalan pa yung pasyente na mahatid sa malapit na ospital, mas mapapadali daw. Kasi nga, nilagay sa infra na nakakatulong sa serbisyo sa mga may sakit. Di ba? Mga mababaw yung utak yung yung kakampi sa kanya talaga. Yung mga panatiko talaga. Grabe talaga. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi facts yan. Napagdiskusyon na, napagdebatehan yan sa Supreme Court. Tama? Anong facts? Ano, kailangan mo pa ng proof? You have to research it. Diba? Ano pa bang katotohanan yung kailangan isampal sa inyo para magising kayo? Buti sana kung hindi kayo nakakadamay ng kapwa ninyo. Maraming namamatay dahil sa pinanggagawa nyo. Alam nyo, dahil sa mga ginagawa nyo yan, namimihasa yung mga politiko kasi iniisip nila marami pa pala rin naniniwala sa akin at nauuto ko. Ayan o! Kung facts yan. Ayaw mo lang tanggapin. Unless kung hindi mo alam talaga yung nangyari. Kaya wag lang puro Duterte o puro BBM na vlogger lang yung pakikinggan nyo. Kasi kung fake news yung pag-uusapan nyo, mas marami sa BBM. Mas maraming, hindi ko naman sinasabi lahat, pero mas maraming, alam mo naman, sinungaling. Yung gagawa sila ng vlog na hindi pa nila na-i-scrutinize na gusto. O, si Janjan Kasangkay, tingnan nyo. Doon pa lang sa mga inutang ng Duterte, comparison sa mga inutang ng mga Marcos. Mali-mali na. Talo niya pa yung si Kasangkay dyan, talo niya pa yung sinasabi ni Claire Castro na gawing 7 pesos daw yung kilo ng bigas. Kung titingnan niyo yung video ng gusto sa pagsabi ni Duterte, up to 7 pesos. Bababa ang presyo ng bigas up to 7 pesos. Hindi gawing 7 pesos. Hindi naman siya katulad ni Marcos gawing 20. Pinagpipilitan ng 20-20 hanggang ngayon magbebenta sila ng 20 sa may kalamidad.
Di ba? Tapos, didepensa nyo pangarap. O sige, didepensa nyo pangarap lang. Pero ito yung sinasabi ko, anong depensa nyo dito? Facts. It's facts. Yan yung totoo. Katulad din yan yung sa state tax. Fake news, sasabihan tayo na fake news. Anong fake news sa state tax? Ang tagal na yan sinisingil ng gobyerno, ng korte. Katulad din po yan sa katulad din po yan sa kung magnanakaw daw yung mga Marcos, matagal na sana nakulong. Katulad din yan, ganyan. Bakit si Ping Lacson naging senador pa? Matagal na yan, Bobby Dacer niya na may kaso na yan. Diba? Naging blue ribbon pa. Masyadong halata, bias masyado. Ang daming eche boreche, mahirap daw, hindi daw ganun kadali pahuli si Saldico, ganito, ganyan. Nung nagsalita si Saldico, kinabukasan, pinahuli na agad sa Interpol. Ang bilis. Hindi ba halata? Tangina, pinaglalaban nyo pa rin yung gobyernong to. Ewan ko sa inyo, lahat nagsibabaan na. Nagsimahalan na. Ang mura na lang, yung mumurahin ka. Kasi nga, ang pagiging, ewan ko kung tanga ba yan. Ayaw tanggapin, pride, I don't know. Nadadamay kasi lahat, hindi lang kayo yung nadadamay. Madaming nadadamay. At namimihasa yung mga ganong klaseng gobyerno na pinoprotektahan nyo. Mas naiintindihan ko pa kung naging bayaran kayo. Pera-pera lang. Pero wala eh. Ipinaglaban nyo kasi gusto nyo yung tao panatiko. Kahit tama yung kabilang side, dinidiin nyo na may mali. Kahit may rason. Kasi ayaw nyo, hate nyo, lalo na kalaban ng mga sinusuportahan nyo. Kahit tama naman yung kabila, but ayaw nyo i-accept. Diba? Most of people dito kaibigan ko pero kaibigan tayo, pero pagdating sa usapang politika, may kanya-kanya tayong pinaniniwalaan. Pero para sa akin, naniniwala ako sa kung sino yung dapat suportahan at tama. Okay? Kung yung sinuportahan ko na tama, magkakasala, ikukundindahin din natin yun. Lagi nating tandaan na wala namang perpekto. Hindi ko naman sinasabi na hindi sila korap lahat. Pero kung sino yung mas okay, doon tayo. Ganun lang kasimple. Diba? Kasi hindi naman perpekto, wala talagang perpekto kung corruption na yung pinag-uusapan o pamumuno. Pero kung saan yung mas okay, doon tayo. Ang hirap kasi sa iba, ayaw nilang tanggapin kasi ayaw nila sa tao. Kahit sinampal na ng ilang beses sa harap-harapan mismo sa kanila ang katotohanan na mas maganda itong mamuno kaysa itong kabila na sinusuportahan nila, ay grabe lantaran na yung pagnanakaw. Nagrarason pa rin. Tangina. Tulad nito, ano irarason nyo naman yan? Facts yan. Tangina nyo. Ay naku, ewan ko. Ng maayos ang insidente. Tapos, may delay din po kung kulang ang integrated system sa pagitan ng 911, barangay, at PNP station. Tama. Kaya guys, ang unang magiging respondent dyan ay ang barangay. E di magtatawag na lang kami ng barangay kaysa pulis. Mas makakarespondi pa sila kaagad. Di ba mga idols? Tama. Pero mas okay na rin yung tumawag ng pulis. At least guys, alam po natin na meron ng re-responde na barangay kaagad. Di ba? To be followed na lang ang kapulisan. Pero depende kung lahat ng mga barangay ay may kasama ng pulis, ha? Sa Olonga po guys, ang pagkakaalam ko, sa barangay Santa Rita, meron na pong pulis agad doon. So mas okay sana kung ganon. Kaso hindi naman lahat ganon di ba? At ayon po sa akin pananaliksik mga idol, ang average response time ng PNP sa buong bansa noong mga nakaraang taon ay umaabot po sa 10 to 15 minutes. Depende pa sa lugar yon. Sa NCR, mas mabilis ito sa ilang lungsod pero bihira ang consistent na 5 minutes mark. So sa madaling salita mga idols, posible naman ang 5 minutes response time sa piling